Anak ng datu ng Obo-Manobo Tribe sa Marilog District, si Private First Class Maria PFC, Luz. sir. PFC na ako, sir. Ha? PFC. Private First Class nga. Ay, sorry. Oh, tama. Sige. Sorry. Again. Again, sorry. Sige. Anak ng datu ng Obo-Manobo Tribe, si PFC Maria Luz Lambak. Lumaki siya sa Marilog District at maraming dinaanan na pagsubok at sa buhay bago siya naging sundalo. Ilang years ka pa ng sundalo? More than 5 years. More than 5 years. Pero ipapakwento ko sa kanya yung kanyang talambuhay para ma-appreciate nyo na yung isang female soldier na very motivated ngayon to serve, kung anong dinaanan niya bago siya makarating dito. And anak siya ng dato. So, Madam Maria Luz Lambak, go. Good morning, everyone. I am PFC Maria Luz Lambak. I am 42 years old. Isa po akong member ng Obo-Manobo Tribe of Marilog District. I am the eldest of the 7 siblings. Then, bago ako naging army, nagtrabaho muna ako sa City Hall bilang messenger ng City Cultural Office ng City Hall of Davao. Then, nung 2004, nag-apply ako na bilang OFW papuntang Singapore. So, nagtrabaho ako ng Singapore for more than 11 years. Tapos, pagbalik ko ng Singapore, nag-apply na naman ako ng army kay gusto ko talagang maging army ba. So, nag-apply na naman ako sa Panakan nung 2017. So, pag-apply ko, na-fail kay na ako'y greater. So, wala gyapon ko nag-give up kay dingon man tong nag-check sa ko na kanang Tagalog, madam. sabi nung doktor na nag-check sa akin na day magpa-opera ka muna kasi kung gusto mo talaga may sundalo, magpa-opera ka muna ng neck. Sabi ko na-disappoint ako noong time na yon kasi sabi ko sa sarili ko, sabi ko, siguro hindi na siguro matutuloy yun ako ba yung dreams ko kasi magpa-opera pa man daw ng liig. Tapos sabi ko, mag-abroad na lang siguro ako ulit. So, pagkatapos ko ng surgery ko sa neck, nag-abroad ako ulit. Tapos, bumalik ako ng 2017, pauwi ng Pilipinas. Sabi ng tatay ko, Ging, gusto mo bang mag-army? Sabi ko, matanda naman ako tayo, ba't ako mag-apply ulit? Di ba gusto mo yun? Sabi ko, sige pa. Tapos yun, pinareport ako ni General Capuyan doon sa NCIP Maynila. Pumunta ako doon, wala akong pera. Tapos yung best friend ko, sabi ng best friend ko, di ba, ate, ako na lang magbili ng ticket mo para makapunta ka lang ng NCIP main office sa Manila para masali ka sa list ng special enlistment. Kaya yun, nilibre ako ng best friend ko ng ticket para makapunta lang ng NCIP office sa Manila. So, nag-arrive ako doon siguro 12 AM ng hating gabi siguro. Sila, nag-office pa ang mga tao dito sa loob ng office. Tapos, dumating ako doon. Tapos, sabi ni sir sa akin, uy, Ging, nandito ka na. Tapos sabi, gusto mo pa talaga magsundalo? Matanda ka na. Tapos sabi ko, oo sir, gusto ko pa. Tapos yun, nilista niya ako. So, the next day, umuwi na ako ng Davao. Kasi, dala-dala ko na yung kanang will ba nga, ginawa ko matupad, siguro akong pangandiwan kaya nasali naman ako sa listahan sa 69 na special enlistment ng NCIP. So, umuwi ako ng Davao. Pagkatapos nun, naghintay na lang kami ng tawag sa Mawab. Then, nung 2021, ay hindi pa pala. Marami pang naganap sa life ko bago ako naging sundalo kasi pagkatapos ko ng City Hall, naging
community organizer pa ako ng MIPCPD, Mindanao Indigenous Peoples Conference for Peace and Development. So doon, nagpupunta kami sa mga different places, nagko-community organizing kami, kasama namin yung mga army. So, pagkatapos noon is, naging field assistant pa ako ng UP Mindanao, ang land reservation ng Marilog District. So, naging naging field assistant ako for more than, mga siguro 4 years. Tapos pagkatapos noon, tinawag naman kami. So, yun, naging na ako. Pero matagal ang process, marami pa akong nadaan ng mga iba't ibang challenges sa buhay. Pinaka-worst na nangyari is yung nawala yung kapatid ko, sabi ko sa sarili ko, bakit siya pa? So, bakit hindi nila ako? Pero, ganun talaga ang buhay. So, ganun talaga ang buhay. In-accept ko na lang. Then, nag-proceed ako sa life. And, eto ako ngayon, isa na akong ganap na sundalo. To my fellow IPs, huwag kayong mawala ng pag-asa even though walang-wala ka sa life. Ayaw ka walang pag-love kay ng gobyerno mo. Tapos sa tuwa, basta need lang nato determination, kanang courage, perseverance nga ma-fulfill na to atong wants, ang atong mga dreams, and kinanglan lang gindi mo lagad, lakas ng loob, at saka support sa aming family, and kuwan lang yun, dapat kanang dalon-dalon lang gindi mo yung kamayo, then mora gina siya kinahanglan para maging successful sa kinabuhi. Mo lang to, sir. Hindi, sandali muna. Kasi ang lalim-lalim kasi ng pinaghuhugutan mo eh. Kaya ka... Nakaiyak, sir, no? Hindi pa tayo nagsisimula. Namuluha ka na eh. Sir, iyakin talaga Hindi, kaya nga. Balikan natin. Kasi anak ka nga ng dato eh. And, dapat strong. di ba? Iyakin talaga ako, sir. Hindi, Ganun talaga ako. Hindi pa nagsisimula. Pero, sige, balikan nga natin yung naging mundo mo. Yes, sir. Sa Marilog, half, mother mo, Boholana, pero Yes, sir. father mo, talagang siya ang dato sa inyo. Ikwento mo yung childhood mo. Tuloy-tuloy natin para ma-appreciate ng fellow IPs mo. My childhood is a very interesting childhood, sir, kasi 1980s ako eh. So, nadaanan ko yung mga maglaro sa patikan, nag-aaral. Wala pang Facebook noon. Wala pang Facebook doon, sir. Tapos, nag-akit sa mga puno, tapos kumakain sa puno pag lunchtime, nung nag-aaral ako ng elementary, tapos sumasakay ng malaking truck kasi wala man kami sasakyan dati, sir, di ba? Tapos nung nag-high school na ako, doon naman kami sa Matina nag-aral. So nagsakay mi og truck, sir, yung malaking truck na ginakargahan ng asukal. Yun. Sige, ikwento mo nga ang Marilog. Ano ba ang Marilog? Para sa mga hindi pa nakapunta ng Marilog. I describe Marilog District is a very interesting place kasi siya, sir, very cold ang weather. Then, the people are very peace-loving people. Tapos, very clean. Very, maraming trees. Then, para sa Baguio City, sir. Cloud, foggy. Very foggy. From Buda, Babaka, Marilog na di ba? Yes, sir. Tapos, siya, sir, very interesting ang culture dun kasi every February, nag-celebrate kami ng araw ng Ladian. That is a 3-day celebration. Meron kaming yung away ng kabayo, sir. Meron kaming event na Kala ko gano'n. sa bukid doon lang yon. Meron kaming gano'n. Tapos, meron kaming free wedding. Yung si tatay ko yung nagkakasal ng mga ng mga gustong magpakasal na walang pera. So, gina-invite ni Papa yung taga-city government na mga, yung ng pre-marriage contract, mga birth certificate. Yun, ginapacket ni Papa dun sa community namin para yung mga walang pera good nga maka-process ng mga birth certificate, sir. Sila yung doon na sila, malibre na sila, sir, ba? Pati yung mga babae na, example, magpakasal kayong dalawa tapos wala kayong pera. So, doon, magpunta ka lang doon sa araw namin. Libre yung kasal, libre yung birth certificate, tapos yung marriage contract, tapos
mag-celebrate kami ng 3 days, sir. 3 days yung celebration ng araw ng Ladian. And then, anong pinagkakakitaan ng tao sa Marilog? Ang pinagkakitaan ng tao sa Marilog District, sir, is pagtatanim ng gulay. Kasi siya, di ba? Highland Yes, na sir. highland siya eh. Opo. Marami kami mga gulay doon. May saging din, tapos mga kakao. Yun yung source of income namin doon, sir. And then ikwento mo nga yung papel ng father mo as the datu sa inyong tribe. Yung tatay namin, sir, is he is the head of the tribe. He is the one who na nag-fix ng mga problems ng mga tao. For example, pag inagawan ka ng lupa, yun, meron kasi kaming opisina doon, sir, yung ancestral, ADMO ang tawag doon, Ancestral Domain Management Office. So doon, lahat ng problema ng katribo ko is, example, yung inagawan ka ng asawa or any conflict regarding sa mga katribo ko, sir, or inagawan ka ng lupa, doon ka sir, doon ka magreklamo sa kanya. Siya yung nag-fix ng mga problema ng tao, sir. So datu talaga yung Datu talaga, dyan. Yes, sir. Kasi sa mga yung societies, tribes natin na Tagalog, wala man kasing datu. So paano Yes, inaano ko sa iyo ngayon? Ano pa yung mga responsibilities ng isang datu? Si tatay lahat ang example, yung may patayan, sir, no? Patayan, example, ganun, di ba? Sa pulis naman natin yung dinediretso. Sa amin, sir, gina-fix muna namin yun sa namin, sir, ba? Sa sistema namin. Pagka hindi namin na-fix, namin yan, i-transfer sa pulis para yung pulis na yung mag-decide kung anong gagawin doon sa kriminal. So pero talagang father mo pa rin ang unang stop yes, talaga? Yes, sir. Doon ka talaga talaga dapat, sir. Doon ka muna magreklamo. Example, doon ka muna ipunin kayong dalawa, yung may kasalanan sa kayo, yung biktima, yung nagkasala at saka yung biktima. Then, pagkatapos, sila mag-judge. Kasali yung mga elders, yung mga tatanda, good sir. So, ang father mo ang datu, may council of may council of elders pa siya. Paki-explain mo lang. May council of elders siya. Opo, siya yung head. May council of elders pa siya, sir. Na mag-decide kung anong gagawin sa'yo. For example, ipakulong ba siya or patayin, di ba siya, or ganun. Pero wala na sa amin yung ganun, sir. Nag-follow na kami sa yung normal law natin ngayon. Na law ngayon. Opo. Pero ang tribe nyo kasi is Obu Manuvu, which is spelled na O-B-U-M-A-N-U-V-U. Gaano kadaming ilang families yung sa Sa amin, sir, dyan sa community namin, sir, siguro mga 1,000, more than. So doon lang siya kasi marami pang Obu Manuvu. Marami pang Obo Manobo sa Marilog, sir. Hindi, pero sa ibang probinsya, wala Meron, na. sir. Marami Meron pa, sir. din. Yes, sir. I see. Ano man na siya, sir, pero sa Marilog, meron dito sa amin sa Purok, Marilog District, Davao City, dyan, may Obo Manobo. Dito din sa may Arakan, meron din. Parang dito yan sa, sir, makilala, meron din, sir. Yung sabi mo, may barangay dyan na... Yes, sir. Yung family name nyo kasi malaking family name eh. Yes, sir. Dyan sa may sitio Lambak, sir. Dyan sa may makilala. I see. So Yes, sir. talagang... And mainly, agriculture talaga yung ng Obu Manubu. Yes, sir. Alayan, marami kaming mga doon, sir. Humay. Yung rice. Upland Opo, rice. upland rice. Yung dinorado, meron kami, sir. Oo, sarap nun. Opo, tapos mais. May mga mais doon. Mais, gulay. More on gulay talaga sa Marilog District, sir. Masagana kami sa gulay. Lettuce, marami kaming lettuce. Yes, so sir. yun ang kinagisnan mong mundo na... Yes, sir. Pero magulo rin yun sa inyo nun. Dati, sir, yung 80s. marami pang PAs. Pero si tatay kasi, sir, simula nung bata pa kami, nag-follow na talaga siya sa government, sir, ba? Yung sa mga PC, ganon. Tapos CHTF, yung ganon, si Papa, member man siya doon. Nag-CSDF din ang papa mo? CHTF si Papa, tapos yung sa mga illegal loggers dati, kasali man si Papa doon sa mga ng mga illegal loggers dati. So, basta CHDF, kasali si Papa sa CHDF. So, nakita sa mo mga yung... PC. nakita mo yung hirap din ng isang datu na, di ba noong kasi, yung iba namimili sa, supporter sa PNPA, supporter din sa government, nga gumaganon-ganon ba? Pero, dati, sir, ko talaga, sir, na-experience ko dati, ako yung mga grade 2 yata ako nun. May nabasa ako na yung, sir, isang bond paper ba? Tapos, sila yung parang humingi sila kay tatay ng, sir, bigas. Ganon. Opo, bigas. Tapos, sabi ko kay tatay, paano to? Sabi ko gano'n, sabi niya,
hayaan mo yan, di tayo magbibigay. Hindi siya talaga nagbigay, sir. Kaya ang daming threat na nangyari sa tatay ko. Pasalamat na rin ako, sir, na hindi talaga siya nakuha. Meron ganing isa dito na na nagsabi sa akin nung na ako dito, sir, nung nasa-sign na ako, tapos nakuha na natin yung yung isang Nag-surrender na. Opo, tapos sabi niya, lambak, sabi niya ganun. Ano yan ginaatangan na mo na siya daw ba, hindi daw talaga mahuli-huli. Sabi ko, sir, bakit nyo naman ginano yung tatay ko na ano man yun, maganda mo yung pinaggagawa ng tatay ko. Hindi naman yun mga bad things yung ginagawa ni Papa, nag-help lang naman siya sa mga needs ng tribo sa Marilog District. So, na-approve naman nila kaya hindi talaga nila nakuha. Yung iba na nila talaga. Pero ang daming threats, sir, ginasundan-sundan talaga yung tatay ko dati. Na ikaw, hindi ka naman pressured dahil di mo naman alam pa masyado yun, no, nung bata ka. No, sir, kaya naglalaro-laro ka pa lang man dati. Tapos, ang tatay ko kasi dati, very close to 73rd, sa sir ba, 73rd IB, sa may Malagos po. Sina General Bautista pa Yes, sir, si Sir Del Rosario, yun. Siya yung first, nagbigay sa amin ng first quota. Every quota ng, sir, nagbibigay talaga yun si sir ng kaya, the whole community is puro na army, sir. Yung, mga pinsang ko, pag example, qualified ka na sa mag-army, ginalista ka ng tatay ko, tapos ipasok ka niya. Pagka example, ilang taon na ba yung anak mo, die, sabihin ng tatay ko. Tapos pag sabi mo na, 18 na yan siya, ganito, o sige, lista natin. Tapos ipapasok niya, sir. Kaya yung, sawa na Diyos, sir, sa community namin ngayon, lahat ng mga neighbor, mga pinsan ko, mga sundalo, lahat, sir. Oo, tapos pag example, pag kita ni Papa mga 16 years old o 18, ganyan, tapos pwede na mag-kapgu, ginapapasok talaga yung kapgu, sir. Ayaw ni tatay ng mga nugod, sir, yung mga bad, lalo yung mga raming eris dito, ginaganon niya yung sir. My father is a very strict father. Kaya ang tagal namin nag-asawa, sir. Mga 30s, more than 30s ako nag-asawa, 34. Dahil napaka-stricto ni tatay talaga. Gusto niya matapos ka talaga ng pag-aaral, tapos, sa community namin dati, di ba, malayo yung mga school, sir. So, si Papa, talaga siya, sir, nag-connect siya sa mga sir, para mag-contract siya, para makapagawa siya ng school near sa amin. Para yung mga tribo, malapit na lang, sir ba, madali na lang sila makapag-aral kay dool naman lang, baktas, na lang ba, lakari na lang. Dati kasi, malayo man yung paaralan, nandun pa, so di na tayo mag-aral, Ganun ba yan yung, gaano kalayo? Kasi ikaw nung nag-aaral ka. Malayo, sir. Mga dito sa Kidapawan ng lakarin ko, sir. Pag mag-aaral ako nung grade 1 to grade 2. Nilipat ako ni tatay ng Matina kasi malayo ba. Sige man may kaulanan, kaya nagkakasakit kami palagi. Kaya, yun, napasok sa ni Papa. What if maglagay tayo ng mga paralan? So yun, si Papa ng ano ba yun sa connected ng mga school, sir, school buildings. Doon siya siya para malagyan yung community. So ngayon, sir, may mga schools na sa amin, malapit na yung college, malapit na yung high school, yung elementary. Dito lang sa community talaga namin. Dito yung community, then doon lang yun. Gusto kong tanungin din na naging papel ni former President Duterte sa relationship niya sa father mo kasi naging maganda, di ba? I mean, tribute po rin sa kanya. Si Tatay Digong is part of our family talaga siya. Kasi nung simula pa nung bata pa ako, kilala ko na talaga siya, sir. Kaya nagapunta yun siya sa community namin. Every time may event sa amin dati, nag-helicopter na si Tatay Digong, sir. Tapos doon na siya sa mga, love kay na siya sa mga IP kay. Gitagaan man yung scholarship, di ba, sir? Tagalog. Kaya love siya masyado ng IPs, mga katulad sa amin. Kasi, ang dami niyang privilege na binigay sa amin, sir. Di ba? Ang EFRALO, mga ganun ba? Doon sa mga libreng paparal, yung scholarship ng NCIP, binigyan niya kami. Tapos yung mga example, pag nag-apply ka ng army, pag matanda ka na, may waiver na, di ba, sir? Pag tribo ka, may waiver ka na. Pag example, wala kang grado, kunti lang yung grado mo. Example, mga high school graduate ka lang. Di ba, maraming consideration pag IP ka, sir. So marami siyang ginawang maganda sa amin, sir. Kaya nung sa nangyari ni Tatay Digong, napakasad. Huwag na natin bagitin yung nangyari sa kanya, pero gusto ko lang balikan mo kasi ang laki ng pasalamat. Kasi lahat kasi kaming magkapatid, sir. Siya ang sa amin, sir. Nagtabang din, sir ba? Kasi si Papa is nag-City Hall man na si Papa. Siya, consultant siya ni Tatay Digong dati. Then pagkahuman, naging deputy mayor siya ng City Hall sa 3rd District. May ganun kayo, no? May deputy mayor. Yes, sir. Deputy mayor siya ng Ubo Manobo Tribe ng 3rd District ng Marilog District. So,
Kaya naging ano talaga kami kay Tatay Digong, sir. Connected talaga. Ano ko nga kasi parang hindi ito political program. No, sir, Hindi, no. I'm not into politics pero gusto ko lang pwede bang pasalamatan mo si Tatay Digong sa nagawa niya sa tribo nyo kasi ano kayo, constituent niya kayo eh. Yes, sir. Simula pang nung bata pa kami, sir. Bata pa kayo, 80s. 80, sir. Yes, sir. Simula pa nung bata pa kami, sir, nagpapasalamat kami kay Tatay Digong because lahat kami naging successful, tapos ang daming mga programa na binigay niya para sa amin sa tribo, then ang daming mga projects na nakakarating sa amin galing sa city government ng Davao. Grabe, sir, ang daming pribileyo na ginabigay niya talaga sa amin, sir. Kaya thank you kaayo, Tatay Digong, sa mga privilege, sa mga chances nga bisan kahit hindi namin nakalain na nangyayari talaga. So, salamat talaga na nakapasok ko ng army through sa imo, through your quota nung ikaw pa yung presidente. Ganun ba? Yes, sir. Yung quota niya sa kasi nga parang Okay, sir, 19 years ako, sir, na gano'n, nag-intay, 19 years. pag ganun ka lang kahit Yes, sir. saan ka muna. Pag bumagsak ako sa example, trabaho ko dito ngayon, tapos parang pag bored na ako, yung feel ko parang ang tagal naman ng dito. Kasi nasanay na ako dun sa Singapore, sir, ba, na yung time is gold ba, na ayoko yung nakalingkod lang, na nakuha ko na yung way of working nila dun sa Singapore, sir, ba, na palaging busy, tapos organize lahat ng trabaho mo, yung ganun, sir. Tapos, pagdating mo dito, makikita mo lang yung nakaupo lang. Parang easy life sila ba? Tapos sabi ko, parang easy life lang sila, okay lang sila. Pero ako, ang dami kong, tapos ganun ang nangyayari. Mainit na, abante ka konti. Okay lang yan, sir. Sundalo ka na kahit mainit. Hindi naman. Sige, go. Ano po ba, sir? Yung way of life, yung nag-abroad ka, yung Nung nag-abroad ako is, ang daming tawag dito, ang daming kong in-adjust. Kasi sa bahay, laking sir, yung maraming body ba? Maraming nakatira sa bahay. Anak ka ng dato eh. Ano pang tawag sa anak ng dato? Parang princess ng sir. Princess Yung parang princess ng Kasi ito. man ako, nag-iisang babae lang ako. May isa man akong kapatid, sir, na babae, kaya namatay siya. Yung youngest sister ko po. So ikaw talaga ang princess ng Obumanubo tribe. Yes, sir. Oh. We are 7 siblings, pero ako yung isa na lang ng babae. Namatay man ng lalaki na, sir. So babae. So alam ko na privileged. Alam ko yung trato sa royalty ka eh. Parang Ko talaga, sir. Ang daming changes kasi nung doon na ako, ikaw na talaga lahat. Yung sabi ko sa sarili ko na hindi ko ma-imagine, sir, ba na ganun pala yung sa outside world. Tapos, lalo na yung nag-army na ako kasi talaga, sir, yung sabi ko sa sarili ko na, akala ko kasi, sir, lahat ng tao mabait ba? Yung, kasi dun, very soft kasi ako masyado, sir, ba? Kaya nung sinisigawan na ako, palagi akong umiyak talaga, sir. Sabi ko sa sarili ko, God, mali yata yung napasok ko. Sabi ko, bakit ang daming sigaw dito? Ang daming nyawa, ganun ba? Sabi ko, iba talaga. Pero habang tumatagal, sir, na-accept ko naman talaga na ganun na talaga ang real world. Kasi dun sa amin, very stricto si Papa, pero bawal sa amin mga yawa, mga ganun. Ganon. Mga Ano ba mga customs nyo na talagang masabi mong iba kami? Sir, yung, di ba pag may bisita, di ba sa atin, pag di natin kilala, pag sa ibang sir, example sa Bisaya na pag may pumupunta sa bahay natin, pag wala yung dun lang man sila sa labas, sir, di ba? Sa amin, sir, pag example, kahit hindi kita kilala, yun talaga kita, sir, kanang alagaan, kung anong tajog ka, sir, i-accommodate talaga kita. Ganon ka-hospitable kayo? Okay, dati, nasanay talaga ako nung bata pa ako, sir, di ba maraming pumupunta sa bukid namin, mga DNR, yung mga government agents, mga yung iba, city agriculture, mga ganon. Maano mo talaga, sir, na kanang gina-welcome, gina mo sila, sir. Bisag wala, good mi, sir. Example, tinapala mo, pero marami man kaming manok at saka yung dinurado, yun yung gina-offer namin. Pagka example, magdating kayo. Talaga yun, sir, nakahanda na yung mga kamote, mga saging, mga ganun. Kung ano yung nandun sa amin. Maka-prepare na yan, mga kamote, saging, manok. Yung manok namin yung ginalagay doon, good sa sir, yung sa kawayan. Yung Pero masarap nun. Meron Ano tawag doon? Nilutlot yun, sir. Yung ilagay mo yung manok dun sa sa kawayan. Di ba kawayan yan, sir? Tapos bangagan mo siya, tapos ilagay mo yun ng mga
manok, tapos yung lagyan mo ng mga spices, tapos yun ay ano mo sa kalayo, sa ano sir, sa fire. Oh, ganun yun sa amin doon sir. Tapos, very simple lang man yung ano ng tribo sir. Yung ano lang, ang ano lang talaga sa amin is, kanang very connected kami sa tao sir ba? Kanang buutan kaayo sila, very welcome, parang gina-welcome kaayo ka sir ba? Lahi gyud mo sir, as in, kuan kayo ito, pagka example, gubot na diri sir no. Kaya gani, napupunta kami sa, pag magulo na dito banda sir, example, kaya napupunta sa bukid yung mga, di ba nakikita mo yung mga tribo nandun na sa malayo sir, no? Parang nandun na sa mga mountains. Kasi pag example dito, ano na masyado, yung parang crowded na or something, kanang very ano na siya ba, kanang magulo, maglipat yan sila sir. Ayaw nila na magulo. Ganun ba? Oh, ganun kami sir. Pati ako, kahit ako, Iwas kayo sa gulo talaga. ako sir, pagka sa tingin kong magulo ka, hindi ako nagpe-friend sa'yo. Yung maano mo talaga sir, iba talaga. So ano kayo? Parang ikaw kasi hindi pa tayo nagsisimula, lumuluha ka na eh. So parang ano yan, yung emotion. Very ko sir, very soft-hearted kasi sa side ng mother ko, mga iyakin talaga kami sir. Ganun ba? Oh, pero si father is very talaga siya, kanang very very scary na pero mabait siya na natatay. Parang CEO lang, parang ganun ang style niya sir ba. Ang dato ba, hindi yan, siya, of course, they're appointed. So, pinapass on sa... Sa generation. Ginaano yan sir, gina-appoint yan sir. Gina-appoint sa inyo? Opo. Pag qualified ka na maging dato sir, pag example marami ka na nagawa sa community. Oo. Ganon. Tapos yung dapat matanda ka na, kanang marami ka na experiences sa life sir ba? Hindi yung nabarya sa bata pa man ko, kanang mga tigulang pagit kayo. Yung marami ka nang nadadanan sa buhay sir ba? Tapos marami ka nang naambag sa community. Yun yung isang major na batayan. Opo. At saka yung sa generation mo, makita mo talaga yun sir sa mga leaders kayo. So parang i-appoint ka talaga ng community. Tapos meron kaming sir, yung ginagawa na pag magboto, yung mais lang ang sir. Magboto kami sa barangay. Paano? Oo. Paano? Yung kanang mais, yung buto ng mais ba, yun yung ipang mo, magboto ka, yun yung ihulog mo. Kung example, ikaw yung iboboto ko, ilagay ko doon sa pangalan mo yung mais. Hindi balot. Hindi, sir. Yung sa sa IPMR, yung sa ng representative ng ng tribo sa, doon sa, ba yan, sa council. Yun yung naman, sir. Ang galing naman. Oo. Ang galing naman. And then, yun yung naging mundo mo na bigla kang, of course, kailangan kumita ka rin eh. Kaya humiwalay ka. Kasi mahirap yung buhay dati. Marami kami pagkain, sir. Kasi sandali yun ang next episode mo. Okay? Yes. First episode to. Yes, sir. Sa kwento ni Madam, medyo marami-rami to. Pero ito yung first episode.